Nanguha pala ako ng exotic food na tinatawag sa amin na maliit na pipino dahil may nakita ako sa TikTok na kinakain pala ito. Nilalaroan lang pala namin ito nung ako ay bata pa, kaya naman susubukan kong kumain ito dahil maraming nagsasabi na nakakalason daw ito at pagkain daw ito ng ahas. Ako si Tuki, kaya tara, samahan niyo ako sa buhay probinsya ko. Dito pa lang ay dali-dali na akong naglakad at dito nadaanan ko ang inaanak kong si Jamia na nakashade habang natutulog. Sa tabok nga pala tayo manguha ng mga maliliit na pipino, pero bago tayo makarating doon, kinakailangan muna natin tumawid sa ilog gamit ang sasakyang dakit na gawa sa kawayan. Mahirap nga yung sitwasyon ko dito dahil ako na ang gumagawa sa pagsasagwan habang hawak ko yung cellphone ko. Malakas nga pala ang ulan kaninang umaga kaya ganito ang kulay ng ilog namin. Akala ko nga hindi na ako makapag-vlog dahil sa lakas ng ulan, pero bigla na lang huminto kaya naman sobrang saya ko talaga. Dito naman ay nadaanan na akong dalawang hinog na bayabas kaya kinain ko na para hindi tayo maunahan ng mga bata dito sa amin. Nakakatuwa nga dahil malapit lang ito kaya sa punuan ko na ito kinain. Pagkatapos nga natin dyan, dito nanguha na ako ng mga maliliit na pipino. Naisipan ko lang pala ito i-vlog dahil may nakita ako sa TikTok na masarap daw ito kainin. At tamang-tama nga dahil nung nakaraang araw ay may nakita ako dito sa tabok namin habang ako'y nangunguha ng mga pako. Ang ganitong pagkain nga pala ay kahit saan nga pala ito tumutubo, pero karamihan ay sa mga madamo na lugar talaga dahil kumakapit po kasi sila. Naalala ko tuloy nung ako ay bata pa, nilalaroan lang namin ito at wala kaming alam na pwede pala itong kainin. Nakakahilo daw ang ganitong pagkain, sabi ng mga tao dito sa amin, dahil pagkain daw ito ng ahas. Hindi nga ako naniniwala dahil sa pagkakaalam ko hindi kumakain ng mga ahas ng ganitong pagkain dahil mas gusto nilang kainin yung mga palaka, sisiw, manok at taga o kahit ano pa basta ito ay may karne ang laman. Dito mga kapobre, nagpatuloy lang tayo sa pangunguha at pagkalipas nga ng mga ilang oras ito na karami yung mga nakuha natin. Pasensya na po talaga kung madumi yung kamay ko dyan dahil mauling po kasi yung inikyatang kong puno. Huminto na nga ako sa pangunguha nito at dito nadaanan ko yung dati kong kaklase na si Michael Codilla. Natatandaan yung mga kapobre, siya nga pala yung ginawan ko ng story patungkol sa kanyang buhay na kung saan siya na lang mag-isa sa buhay at binubuhay niya ang kanyang sarili para makapag-survive. Dito nga mga kapobre, umuwi na tayo at gusto ko nga pala i-shoutout yung mga supporters ko dyan. Shoutout nga pala kay Lerlina Busano watching from Surigao City, kay Pierre Encinares watching from Manila, kay Rex Ruas watching from Davao City, kay Nad Magiob watching from Davao Oriental, kay Jin Dingal Orsini from Sumusumo Tago, Surigao del Sur, kay Ichi Tagubarit TV watching from Porok Talisay in Barangay Arasasan, Caguait, Surigao del Sur, kay Jirex Custan watching from Barubog, Surigao del Sur, kay Mels Peñaflor Ondona watching from Calbayog City, Samar, kay Rica Salcido watching from Cagayan de Oro City, kay Jujit Teraya at ang Salon and SPE from San Francisco, Agusan del Sur, kay Ramonito Itcuban Sr. from Cagayan de Oro City, kay Jilin Bahinting watching from Liti, kay Argenterini Scatron watching from Siargao Island, kay Efren Galanqui watching from Malaysia, kay Arquino Roy watching from Cagayan de Oro City, kay Dodong Vargas Abu-Abu watching from San Jose Occidental, Mindoro. Maraming salamat po sa pag-comment and God bless. Sa mga gusto magpa-shoutout, just comment down below at pakilagay na rin kung taga saan kayo para malaman natin kung saan umabot ang video na ito. Dito mga kapobre, tinikman na nga natin itong maliit na pipino para malaman natin ang tunay na lasa nito. Isa, parang pipino na yung lasa niya mga kapobre.